Tinatanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:16. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan naman po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito po si Vina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ngayong 5 ng buwan ng Disyembre. May ano na ba? Nakita mo na, 13-month pay. Lakay, ano ba yan? Ubus na nga eh. Ubus na nga, anong bira ka naman. At narito ang headlines ng ating mga balita. Presyo ng petroleum products, asahan ang dagdag bawas sa susunod na linggo. Gasolina may pagtaas, diesel at kerosene may pagbaba ayon sa Department of Energy. Bagyong Wilma posibleng maglandfall sa Eastern Visayas ngayong gabi. 20 na lugar nasa signal number 1. Wow. NDRRMC naka-blue alert status sa posibleng epekto ng Bagyong Wilma. Halos 1,000 residente inilikas at mayigit na 4 na rang pasahero stranded naman sa Kabisayaan. Senado porsigidong palakasin ang kapangyarihan ng ICI. Hindi lulubayan para maaprubahan ang Independent People's Commission Bill. Independent Commission for Infrastructure. Tiniyak na tuloy ang trabaho hanggang makumpleto ang mandato ng Pangulong Marcos. Binaliwala lamang ang patutsada ni Congressman Pulong Duterte. Kaso kontra kay Sara Diskaya, tiniyak ni Pangulong Marcos sa 100 billion o 100 million ghost flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ba't napagdidiskutan si Diskaya? Yung number 1, yung legacy ba yun? Yung Abinedo, Alex Abinedo, yan ang king of flood control projects, Mr. President. Number 1 sa lista niya, ba't hindi nakakasuhan niya? Nasaan na yun? Samantala, 2 sa 4 na luxury cars sa Madiskaya, aba, nabenta na. Sa ikalawang subasta ng Bureau of Customs. Sinong nakabili, Commissioner Ariel Nepomuceno?
Anyang naman, binanatan ang mga pang-intriga sa mga camp visit ni Pangulong Marcos at taas sweldo ng mga sundalo na nindigan na obligasyon nito ng Pangulo. Kaya naman kanya-kanya style yan eh. Para hindi magkudita, kayo naman, no? Samantala, 5 Police Central Luzon sinibak at nasa restrictive custody na matapos ang 14 million pesos robbery sa isang kontraktor sa Porac, Pampanga. MMDA nagbabala ng matinding traffic sa Metro Manila dahil sa Christmas rush. Higit 2,000 tauhan naman ikakalat sa lansangan. Kahit pa 20,000, talagang matraffic na talaga ang Metro Manila. Alam magaga ang mga traffic enforcers natin dyan. At ngayon sa ating mga balita, namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ayon sa spokesperson ng mga oil companies na si Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, posibleng tumaas na humigit kumulang 70 centavos kada litro ng gasolina. Pero maaari namang bumaba na humigit kumulang 45 centavos kada litro ng diesel. Akala ko 3 piso ulit. At maaring 25 centavos naman ang maaari ibabaan ng presyo ng kerosene. Sabi pa ni Director Romero, itutulak ang taas presyo ng tumitinding geopolitical tension, kabilang ang pag-atake ng Ukraine sa Russian oil infrastructure. Gumaganti ang Ukraine. At ang tumatas na tensyon sa pagitan ng bansang Venezuela at Amerika. Dahil naman, sabi ng opisyal ng DOE na posibleng bawas presyo ang sobrang supply ng crude oil sa world market. Samantala, mararamdaman na ang pagbagal ng daloy ng trapiko kaugnay ng Christmas season sa susunod na linggo. Ito po ang pagtaya ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong unang mga araw ng buwan ng Disyembre. Ayon po kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi pa nakararanas ng Carmageddon ang Kamay-Nilaan sa kabila po ng napapansin ng ilan na pagsikip ng mga lansangan lalo kapag rush hour. Kaugnay nito ay higit 2,000 na natauhan ng MMDA ang nakadeploy para tumulong sa pagmando sa daloy ng trapiko. Tatapat po ang inaasahang pagsisimula ng Christmas rush kasabay po ng 3 araw na tigil pasada ng isang transport group sa December 9. Tiniyak po ng opisyal ang kahandaan nilang umasiste sa mga maapektuhan sakali pong kailanganin. Pakinggan po natin si Attorney Don Artes. We expect that second week. So more likely next week ay makakaranas tayo mas mabigat na dami ng traffic. Alam naman po natin ang ating mga kababayan, marami pa rin po kumakasyal ng Metro Manila. Dito yung delay. Kaya po expect yung next 2 weeks na mabibigat po talaga yung dami ng traffic. Bagyang bumagal ang bagyong Wilma habang napanitili ito ang kanyang lakas. Ayon sa report ng Pag-asa, huling namata ng bagyong Wilma sa silangang bahagi ng Borongan, Eastern Samar. Tagla ang pinakamalakas na hangin, 45 km bawat oras malapit sa gitna. Buti na medyo mahina. At pagbugso na umabot naman sa 55 kilometers per hour at kumikilo sa Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Naku, matagal. Baka abutin to na 1 linggo. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas mamayang gabi o bukas ng umaga. Naku, Governor RB Ibardones sa Eastern Samar, maghanda po kayo dyan. Pero inaasa namang lalabas ang bagyo sa PAR sa araw ng Lunes. Dahil sa bagyo ay nakatas ngayon ang signal number 1 sa southern portion ng Sorsogon, Masbate at kasama ng Anticaw Island, northern at eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Camotes Island, Bohol,
northern at central portion ng Negros Occidental. Signal number 1 din sa probinsya ng Siquijor, northern at central portion ng Negros Oriental, eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz. Kasama rin dito ang Guimaras, Surigao del Norte, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, kasama na ang Camiguin, Governor J.J. Romualdo. At kasama rin dito ang nasa signal number 1, ang northern portion ng Agusan del Norte. Kaugnay niya, nakataas na ang Blue Alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Wilma. Sa forecast po ng Pag-asa, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa bahagi po ng Eastern Visayas. Dahil dito, inilikas na ang aabot sa 976 na individual mula sa lalawigan po ng Biliran. Non-operational na rin ang 25 seaports sa Eastern Visayas at Negros Island dahilan para maging stranded ang 425 na pasahero, 112 na rolling cargos at 5 vessels. Ayon sa NDRRMC, mananatili ang kanilang Virtual Emergency Operations Center para sa tuloy-tuloy na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binaliwala naman ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang pag-question at batikos ni Congressman Pulong Duterte sa kanilang kapangyarihan. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, tuloy ang kanilang trabaho hanggat walang korteng nagdedesisyon na walang bisa ang nasabing komisyon. Sinabi ni Director Hosaka na malinaw ang mandato sa komisyon sa ilalim ng Executive Order number 94 ng Pangulong Marcos na imbestigahan ang mga anomalya na may kinalaman sa infrastructure projects at panagutin ang mga sangkot dito. Una rito itinanggihan naman ni Congressman Pulong Duterte ang imbitasyon ng ICI na dumalo sa pagdinig sa pagit na wala daw sa kapangyarihan o jurisdiction ang ICI. Tinawag niyang political propaganda lamang umano ng Pangulong Marcos ang ICI para pahinain o wasakin ang pangalan ng kanilang pamilya bilang paghahanda sa 2028 presidential elections. Kaugnay niyan, sinagot ng Independent Commission for Infrastructure ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na maaaring may 1 o 2 buwan na lamang ang komisyon. Ito'y bago aniya itigil ng ICI ang investigasyon at i-turn over sa kanyang tanggapan ang kanilang findings kaugnay ng flood control scandal. Ayon naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili at magpapatuloy sa tungkulin ng Independent Commission hanggang makumpleto nito ang mandato o buwagin ng Pangulo. Idiinin niyang ito ang nakalagay sa Executive Order number 94 na bumuo sa ICI. Matatandaang September 11 nang itatag ni Pangulong Marcos ang komisyon na ang mandato ay mag-imbestiga sa anomalya sa flood control mess at iba pang kaugnay sa proyekto sa nakalipas na 10 taon. Maaring ipatawag din imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay ICI Commissioner Babe Singson na nag-resign na pero mananatili pa hanggang December 15, sinabi niya sa DCRH News na kung iniimbestigahan na nila ang 2 opisyal na idinadawit sa flood control scandal at insertion. Ayon kay Singson, mahirap magrekomenda ng kaso ng hindi binibigyan ng oportunidad ang sino man na magpahayag ng kanilang panig sa liham man o personal. Pero dahil engineer daw si Singson, ipaubay na niya ang usapin ng posibilidad sa pag-imbestiga kina Bersamin at Pangandaman sa mga abogado ng ICI.
Samantala, kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na inilabas na ng Budget Department kaninang umaga ang Notice of Cash Allocation para sa 41 million pesos na pondo ng komisyon ngayong taon. Makikipag-ugnayan na lamang aniya ang ICI sa Land Bank of the Philippines kung maaari na nila itong magamit. Kasunod ito ng sinabi ni Commissioner Babe Singson kahapon na nasa dyaryo pa lamang ang pondo ng komisyon at sa alam niya hindi umano sumisweldo ang kanilang volunteers. Aminado naman si Senator Kiko Pangilinan na chairperson ng Senate Committee on Justice. Nakapos. Mahina ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang dahilan kung bakit porsigido sila Independent People's Commission o IPC Bill na naglalay mabigyan ng pangil ang ICI na mag-imbestiga sa mga katiwalian kaugnay sa flood control projects at iba pang infrastructure projects. Sabi ni Senator Pangilinan na kulang pa talaga ang ngipin ng ICI dahil hindi man lamang nila ma-cite for contempt ang mga ayaw humarap sa investigasyon ng komisyon. Nato si Senator Kiko Pangilinan. Well, if you give them the powers, then the chances of having sacred cows will be diminished largely. Ngayon kasi, appointees lang sila. Wala nga silang, hindi nga nila ma-cite in contempt yung mga maaring hindi kumilala sa kanila eh. So, ang sagot doon, pag binigyan sila ng kapangyarihan, lalong masasabi natin yung sacred cows na sitwasyon maiiwasan. Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, mga kumpanya ng Diskaya sa Pasig City. Ipinasasara na po ng Pasig LGU. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Pinakakandado na nga, Lakay at Wina na Pasig City Government itong mga kumpanyang pag-aari ng government contractors sa pamilyang Diskaya. Kinumpirma ng Pasig Public Information Office na nag-issue na ng closure order itong Business Permit and Licensing Department ng City Hall nitong Nobyembre 25. Kabilang doon sa mga inisyuhan ng closure order ay 9 na kumpanya ng Diskaya family. Ayon dito kay Attorney Jeronimo Manzanero, City Administrator ng lungsod ng Pasig, 3 rason ang kanilang nakita kaya binawi itong business permit ng nasabing mga kumpanya. Unang-una dyan ay yung matagal nang binabanggit ni Mayor Vico Soto na tax deficiencies itong mga kumpanya na umabot na sa 1.1 billion pesos. Ikalawang rason ng Pasig City LGU ay ang pag-operate yung nitong mga nasabing kumpanya ng walang occupancy permit na required sa kahit anong gusali na mag-operate ng ligtas at legal. Ikatlong rason ng Pasig City Government ay yung pinakahuling development sa nasabing mga negosyo, itong pagkansela ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board matapos ng masadlak dito sa flood control anomaly. Ayon sa Pasig City Government, nang tanggalin na o kanselain na itong pick-up license sa mga kumpanya ay hindi na legal sa contracting activities ang nasabing operasyon ng mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa Easy Rates. Yes, Takay. Ito yung mga pawang construction companies. Inihingi natin Lakay yung listahan ng siyam pero kabilang dyan, batay doon sa inisyal na impormasyon mula sa City Hall ay itong St. Gerard Construction Corporation na kasama doon, Lakay doon sa mga unang napangalanan na sabit doon sa mga flood control mess at kasama rin doon sa top contracting companies na inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung finalist ng siyam na yan ay patuloy pa natin kinukuha Lakay wala dito sa City Hall. Maraming salamat, Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report!
Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. 2 sa 4 na luxury cars na mga Diskaya nabenta na sa ikalawang public auction ng Bureau of Customs. Kasama na benta yung Rolls Royce, pati yung payong? Parang wala pa lakay wala nakakabili pa? ng payong. Ba? Parang ikaw na ata lakay yun. Hindi pa yata ako makabili ng payong. Samantala, Malacanang, binanatan ang mga pang-intriga sa mga camp visit ng Pangulong Marcos at sweldo ng mga sundalo. Ayan, kaya naman obvious naman Ayan, siyempre para masaya mga sundalo hindi magkudita. Ginawa rin niya ng dating Pangulong Digong Duterte noon, At mas malaki pa ang binigay, doble ang sweldo, Samantala, 5 pulis sa Central Luzon sinibak at nasa restrictive custody matapos magnakaw. Hold up in, nakawan ang isang kontraktor sa Porac, Pampanga ng 14 million pesos. Gerald Artates, bakit ganyan? Ba't restrictive lang? 14 million? Dapat kinukulong na ang mga yan. Pambihira naman ang hina-hina naman Samantala, nagbabala naman ng matinding traffic sa Metro Manila dahil naman sa Christmas rush. Pwede ba ipagbawal ang Christmas? Huwag naman. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang RH Break Time. Oras, Ninong Cesar at Ninong Michael is my guy. Aba kuyang Larry Francisco, alas 4:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients.
At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba?
Mas mahal mo ko kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Wina. Merry Christmas, Lakay! Kasing edad ko kung ilang araw na lang. Abay, 20 days na lang, Lakay! 45 ka na eh. Uy, grabe ka naman, Lakay, sa 45. Diba? Ayan, 20 days. O nga pala, asing ko na pala ngayon. Opo, 20 days Ang na bilis lang. ng panahon, aling pilising. At siyempre dahil malapit na ang Pasko, ayan, nagkabigay na ng bonus at 13-month pay. Abay, eto, lubos-lubusin natin ang pamigay ng aginaldo dyan sa Villamor Airbase sa may Pasay City. Nandyan si Ninong Kyle Bulyas para sa ating DZRH sa Pasko Panalo. Ninong Kyle, kring-kring. Mamaya ng kring-kring, si Kyle muna. Kyle Bulyas. Hoy! Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag napiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ninong Kyle, nasaan ka? Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Magandang hapon, Lakay at Wina Pearl. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng 11th Street dito sa Barangay 183 sa Villamor, Pasay City. At lalapit ako ng ating winner, isang tricycle driver. Tayo ba tayo? Tayo na pong pangalan niya. Magandang hapon. Lagay sa Teacher 8. Magandang hapon po. Taday Makalma. Ay, magandang hapon. Ako po si Robin Padilla. Villamor. Ang Robin ko po ay Victory. Robin Padilla po. Robin. Papahinga po ako. Nagkakapiya po ako. Aba, ganun ba? Mukhang naka-boundary ka na, kuya. Ayan. Okay, kuya, para tuloyin ka na magpahinga ngayong araw, bigyan mo kaagad ng regalo, Kyle, ha? At nang makauwi na si kuya. Ayan. At maitable si Mrs. Bibigyan natin siya, Lakay, ng 1,000 pesos. Aba, akala ko 500 lang. Ba't ginawa mo 1,000? Opo, maraming salamat po. Taday Makalma. Ayan, kuya. Boundary ka na, kuya. Pwede ka na magpahinga bukas. Opo. Pwede mo na i-date si Mrs. Ayan. Opo. Salamat po. Saan mo din-date si Mrs? Nasa lang po, nagtitinda po siya. Hindi, saan mo i-date? Nagdi-date minsan po, pag may pan-date po, Sogo? Opo. Sige, kuya. Ayan, Kuya Robin Padilla, maraming salamat. Merry Christmas. Opo, same to you po. Maraming salamat po. God bless po. Ingat sa pasada, kuya. Sa 1,000 peso cash, makakatanggap din siya ng, of course, ng MX3 gift box at mini component ng DZRH. Ayan, ipakita natin. Ayan. Para may pang-radyo na din siya kahit nasa tricycle. Para habang nagmamaneho ko ng tricycle, kuya, nakikinig ka sa amin sa DZRH. Ayan. Opo. Ilalagay ko po sa tricycle ko po. Ayan, isabit mo, kuya, ha? Ayan, Opo. Ayan, ano pa ibibigay mo, Kyle? Yan na lang. Aba, akala ko may panlaba pa si kuya. Pamasko natin kay Kuyang Robin. Ayan, Kuyang Robin Padilla na hindi senador. Ayan. Opo. Maraming salamat at ingat po, kuya, ha? Opo, maraming salamat din po. Thank you po. May bayad po yan, kuya. Salamat kay Kuya Robin. Congratulations po at happy holidays. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, Lakay at Wina, baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3.
Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba't ang tamlay mo? Para kang dinananghali. Kulang sa energy. Ayan. Maraming salamat na Ninong Kyle Bulias. At erna sa ating kring-kring naman. Kring-kring Panalo Gonzales. Ayan. Sa ating kring-kring. Kring-kring mo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. At nasa ating linya si Ate Kimberly Buwang. Ha? Buwag pala. Buag lang lakay. Sorry, Kimberly Ate. Buag. Lakahan nyo ngayon kasi akala ko Kimberly Buag ng ayun. Saan ka sa Quezon City, Ate Kimberly? Ganda naman ng pangalan. Kimberly. Artistahin ang pangalan. Saan po kayo sa Quezon City, Ate? Ha? Cubao. Nasa Cubao. Ayan. Nasa New York po ba kayo? Ayan. New York, Cubao. Ayan. Ate Kimberly, simple lang po aking tanong para manalo kayo ng premyo. Ang tanong po namin ni anong istasyon ng radyo ang number 1? Hindi lamang sa Metro Manila, Mega Manila at buong Pilipinas, Ate. DZRH. Ang galing mo talaga, Ate. Ayan, congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500 piso. Merry Christmas, Ate Kimberly. At hatawin na natin ang mga reports. Ready na ang mga reports sa Don Pobre, ha? Ayan, unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Budget ng ICI na ibigay na ayon sa Malacanang. Ano ba talaga, kuya? Ba't sabi ni Babes? Ayan, Babes, maliit daw ang pondo ng ICI. Baka naibigay na ulit pero kulang. Ayan, baka budget Ilocano kasi presidente Ilocano nakirmat. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, hawak na daw ng Independent Commission for Infrastructure ang nasa 41 million pesos na pondo. Ito ang kinumpirma ni Palas Press Officer Claire Castro. Sa press briefing, sinabi ni Castro na nagkaroon lamang ng delay sa Special Allotment Release Order o SARO pero nailabas ng DBM at naibigay na sa ICI. Narito si Jose Castro. Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandiyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung Modified Disbursement System. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Muling tiniyak ng palasyo na suportado ni Pangulong Marcos ang ICI. Isa ang tungkol sa budget sa nabanggit na concerns ni outgoing ICI Commissioner Babes Singson. Samantala, iginagalang ng Malacanang ang desisyon ni Singson na magbitiw bilang commissioner ng ICC o ICI. Ayon kay Jose Castro, una lang nagpahiwatig ng pagbibitiw si Singson kay Pangulong Marcos dahil sa kinakaharap na health concerns. Sinubukan pa niya ng palasyo sa pamagitan ni DPWH Secretary Vince Dizon na hikayatin si Singson na manatili dahil sa mataas na kalidad ng kanyang trabaho at kontribusyon sa komisyon. Pero dahil sa usaping pangkalusugan, tinanggap na ng presidente ang kanyang pagbibitiw at nagpasalamat sa naging serbisyo nito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let, tinanggap na yung resignation ni Babes. Sino ipapalit? Wala pa, Lakay. Wala pa. Okay, Garud. Aabangan natin. Okay, sige. Dali sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Samantala, paghain naman ng executive session ng mga humaharap sa ICI, hindi na mangyayari kapag maisabatas na ang Independent People's Council o IPC Bill. Ayon po kay Senator Kiko Pangilinan. RH28 Raymond Dadpaas sa detalye. Raymond Dadpaas. Babalikan natin si Raymond Dadpaas sa Kamara, Miss Wina. Ayan, House Speaker Boji D. hindi pinagbitiw sa kanilang komite. Hindi pinagbitiw sa kanilang komite ang ilang Konga tractors. RH12, Milky Rigunan. Miss Milky. Wina at Lakay, walang anumang utos si House Speaker Faustino D. III na mag-resign o alisin sa mga komite
ang ilang congressman na nadadawit sa flood control anomaly. Ito ang paglilinaw ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, kasabay ng paniniwala na ito ay paraan lamang ng delikadesa sa bahagi ng ilang nasasangkot ng mga congressman. Ayon kay Adjong, ang resignation ng ilang mambabatas sa kanilang House committees ay voluntaryo at walang pilitan. Gayun din anya sa ilan na mayroong posisyon sa liderato ng Kamara. Sabi ni Adjong sa House Rules, kapag may nag-resign, maghahalal na mga kapalit na kongresista pero hindi ito may tuturing na reorganization sa liderato ng Kamara. Narito si House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong. Of this, if should there be any resignation forthcoming by some members holding a particular position, talagang that's going to be, it's going to be the natural course of that. Kasi lalagyan mo pa ng panibagong mag-elect ang House ng panibagong chairman doon sa nabakanting position na to. But as far as the reorganization, I don't believe that would entail a substantial reorganization from the House simply by mere resignation of one member from a particular position he's holding. So, ang proper term, I guess that is replacement, but not reorganization. Alfredo Garbin bilang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Si Garbin ay hindi naman nasasangkot sa flood control scam pero kapartido niya si resigned Congressman Elizalde Co na dawit sa kontrobersya. Si Garbin ay pinalitan ni Representative Raimundo Estrella ng Abono Party List. Si Representative Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List at isa sa mga binansagang contractor ay nagbitiw na bilang Assistant Majority Leader. Pinalitan siya bilang House Assistant Majority Leader ni Representative Lordan Suan ng Cagayan de Oro. Ako si Milky Reguna nagurat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala report mula kay Raymond Dadpaas. Paghingi ng executive session na mahumarap sa ICI, hindi mangyayari kapag may isabatas na ang Independent People's Council o IPC Bill. RH28, Raymond Dadpaas, please come in. Mayor, naniniwala si Senador Francis Kiko Pangilinan na hindi na mangyayari ang mga executive session closed door na investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kapag may batas na silang sinasandalan. Ayon kay Pangilinan, kapag may batas na ang Independent People's Commission o IPC Bill, hindi na dapat nangyayari ang mga ito. Kahit na sinimulan na ng ICI ang pag-live stream sa kanilang maghiring ng ilang mga personalidad, gaya ni Congressman Sandro Marcos ang humiling na gawing executive session ng pagtatanong sa kanila. Samantalang si Congressman Paulo Pulong Duterte ayaw humarap dahil isa lamang umunong palabas ang ginagawa ng ICI. Diin ni Pangilinan, kapag may batas na ay mabibigyan na ng kapangyarihan ng ICI gaya ng contempt powers, mag-freeze ng assets, mag-file ng kaso at i-deputize ang NBI at PNP na mag-imbestiga at mga resto. Nakahanda na umano itong isa lang sa plenary debate ang IPC bill sa susunod na linggo bago magbakasyon ng Kongreso. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Sabi nga kanina bakit puro executive session? Kasi wala silang matibay-tibay na kapangyarihan para sabihin hindi pwede. Pag sinabi nilang hindi pwede, hindi naman nila pwedeng i-cite in contempt. Hindi naman nila pwedeng wala silang kapangyarihan na file ng mga kaso o kaya i-deputize yung police para maimbestigahan. So talaga kailangan ng dagdag na kapangyarihan. Si Senador Francis Kiko Pangilinan. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Stand by. Exciting na balita sa mga nais maging milyonaryo at nais magkaroon ng brand new car. Ngayong golden anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car na Toyota Race o kaya ay 1 milyon.
Simple lang sumali, bumili lamang ng Specially Mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products mga ating. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend yan sa Facebook page ng Mega Sardines. Itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kaya ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo kayo ng kotse o kaya ay 1 milyon. Sali na, bilis sa ating Mega Millionaire promo dahil hanggang December 31 na lamang yan. December 31, 2025 ayon kay Ninong Marvin Chu Lim. At kung nasa naman manalo ng 13 million pesos, aba, sa linggo na ito mga kuyang mga misis, oy Mr. and Mrs. Cabrera, ha? Ang aking kapitbahay dyan sa Cainta, Rizal. Abay, ang Philippine Amusement Gaming Corporation ay merong total cash prizes tax-free na 13 million para sa kanilang big time bingo milyonaryo. Wow! Ang nationwide bingo event ng PAGCOR na ang host ay Casino Filipino sa Angeles ay gaganapin na po mga misis, mga lolo, mga lola sa December 7. Aba, sa linggo na ito, Miss Wina, ayan, ikaw ba'y nagbibingo rin? Ayan, sabi mo sa nanay mo, tatay mo at lolo at lola mo, ha? Magsisimula yan 2:00 ng hapon. Ayan, sali na, mark your calendars mga misis and join the year's biggest bingo event, the Big Time Bingo Milyonaryo 2025. For details, puntahan ang kanilang website www.casinofilipino.ph. At batin din natin ng happy birthday si Oy Mista. Ayan, para sa mga nakilala kay Mista, General Manny Kakdak, birthday po niya ngayon, ha? Abay, binabati ng mga Mista sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Governor XJ Romualdo ng Camiguin. Ba? Binabati ni classmate kong JJ Romualdo. At happy birthday din kay Don Canor. Ni Canor, Don Canor Elman ng KMU. Aba, 75 ka na pala ngayon, Don Canor. At happy birthday din kay Little Mayor. Ayan, Little Mayor ng Manila, Cesar Chavez. At kuyang bossing Bing Alvarez, happy birthday po. Very worshipful Resty De Leon. At binabati natin si Kuyang Manny Laksamana. Ay, Kuyang Manny, thank you sa magandang t-shirt. Ayan. Sa Fine Craftsman. Ayan. Magandang mga t-shirt niya. Ayan. At get well soon. Yung aming kasama sa drama department, si Lionel Uruta Benjamin, Pagaling ka Parikoy, at si Kuyang Humubono Boy Pique. Samantala, balikan natin ating mga report. Si Noche Cacas, British National, arestado ng District Special Operations Unit dahil sa paglabag sa anti-vowsy law. Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay Wina Pearl, sa kulungan ang bagsak ng isang British national matapos maaresto sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act sa lungsod ng Makati. Inilbihan ng warrant of arrest si alias Anthony, 56 anyos. Nagugat ang pag-aresto nang matunugan ang dungga ng akusadong dayuhan sa isang tower sa Barangay Carmona sa nabanggit na lungsod. Nasa listahan ng most wanted person ang Briton sa kaso nito na may rekomendadong piyansa mula sa Makati RTC National Capital Judicial Region Branch 140 sa halagang 72,000. Arit sa 27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Si Enyal Parrosa. Increase sa base pay ng mga sundalo, hindi suhol ayon po sa DND. RH52 Edniel Parrosa sa detalye. Edniel? Inalaga ng kagawaran ng Pangulong Pambansa ang pag-alma ng ilang labor group sa dagdag na base pay ng militar simula susunod na taon.
Ayon kay Department of National Defense spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andolong, hindi dapat ituring na suhol ang naturang benepisyo. Long overdue na raw ang dagdag sahod ng mga sundalo na huli pa nangyari noong panahon ng nagdaang administrasyon. Iginit ni Andolong na hindi na dapat bigyan ng kulay politika ng increase. Sabi naghirapan naman aniya ng mga miyembro ng armed forces. Pakinggan natin ang DND spokesperson. Bakit mo nila inisipin suhol? Sa ating mga sundalo ito, napakahirap ng kanilang trabaho. Hindi ko maintindihan ito mga nagsasabi. Reaksyon niya ng DND sa pahayag ng kilos ng Mayo 1 na binibili ng Marcos Administration ng pulis at militar. Sa iwalay na pahayag, sinita ni suspended Congressman Kiko Barzaga ang dagdag bayad sa AFP sa halip na ibigay na lamang daw sa mga public school teacher. Ito sa Edniel Barroso, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapa-interview si Mista. Ayan. Si Mista Popong Andolong. Samantala, nabenta na ang 2 sa 4 pang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa isinagawang ikalawang subasta sa mga luxury cars ng pamilyang Diskaya, na dinala na 6 na bidders sa mismong tanggapan ng BOC. Pero 2 lamang ang nabenta. Ayan. Bagamat binaba na ang bidding ang floor price ng mga sasakyan tulad ng Rolls-Royce mula sa 45 million, ginawang 36 million, wala pa rin buyer, wala pa rin bidder. Ayan yung Bentley, 17 million, binabaan ng 13 million, wala pa rin. Toyota Sequoia, 7.2 million, binabaan ng 4.6 million, wala pa rin, kahon pa rin. At Toyota Tundra, yung malaking pick-up, ayan, mula sa 4.9 million, ginawang 3.4 million, wala pa rin. Aba ko yung JM Puno, sana ikaw na lang ang bumili, ha? Pero may nabenta naman sa subasta ng customs. At ito ay Mercedes-Benz Miss Wina, ha? Ito yung dream car mo, ha? Ayan, Mercedes-Benz G63 AMG. Ayan, 2022 model. Ito ay nabenta sa halagang 3,480,000 pesos, ha? At ang Sequoia, Toyota Sequoia, nabili naman ni Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos. Samantala, pinawalang bisa na ang driver's license ng vlogger na si Norman Mangusing aka Francis Leo Marcos dahil sa iba't ibang paglabag sa batas. Pakiulit, anong pangalan? Si Norman Mangusing aka Francis Leo Marcos. Parang kilala ko yan. Kilala mo to, Lakay? Parang BFF ko yan. Parang ito yung nagmumura sa akin. Familiar ba to, Lakay, sa'yo? Binumura ko dahil pinakulong ko daw siya. Ba't di ko nang pinakulong? Ba't sino magpapakulong eh? May kaso naman talagang human trafficking yan eh. Ayan, ang daming arrest warrant. Ayan, ay bay. nakulong na yan eh. Dapat hindi available yung kaso eh. Nakapagpiyansa pa. Ayan. Nakalaya pa rin, Lakay. Oo, ewan ko kung sino yung judge na pumayag. Judge ng Manila. Ayan. Okay, basa. Ayan, pinawalang bisa nga, Lakay, ang kanyang driver's license dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at pagiging abusado sa pagmamaneho ng sasakyan. Kitang-kita sa mga kumakalat na video sa social media na hindi nakasuot ng seatbelt habang nagmamaneho at ang sasakyan niya ay merong nakakabit na peking plaka. Peke pa ang plate number. Takaw pansin din, Lakay, ang palaging nakatingin sa kamera ng kanyang mobile phone si Mangusing habang nagmamaneho na malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act na posibleng maging sanhi ng aksidente sa kalsada. Ayon po kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, no show o hindi sumipot si Mangusing at sa itinakdang hearing ng LTO Intelligence and
Investigation Division upang magsumite ng kanyang verified comment at explanation at ipaliwanag ang kanyang panig. Kabilang sa mga paglabag na ginawa ni Mangusin sa kanyang pagmamaneho ay ang failure to attach authorized motor vehicle license plate, mandatory use of seatbelt, distracted driving, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Dahil sa pagbaliwala ni Mangusin sa show cause order ng LTO ay tuluyan nang nirevoke ang kanyang driver's license at mananatiling nakaalarma ang minamaneho niyang Ford Expedition. Lakay Ford Expedition pala to. Habang hindi ito sumasailalim sa roadworthiness inspection ng LTO. Aba, nakalaya lang yung mga Fiscal Winnie Edad, di ba maraming mga arrest warrant ito? Ayan, oo. Na-serve na lahat. Ayan, NBI nung araw yan dahil sa kasong human trafficking. Ayan, abay nakulong dyan. Ayan, tapos dinala sa city jail. Pero himala, ayan. Pinayagang makapagpiyansa na isang judge dyan sa Maynila. Nagalit sa akin dahil in-interview ko si BBM ng dating Pangulong Marcos Sabi ko, Mr. Senator, Senator pa siya noon ayan, dating senador, tumakbong vice, sabi ko, kapatid nyo nga ba si Francis Leo Marcos Mangusin? Hawig ba sila? No comment ako dyan. Sabi ng ni BBM ewan ko nga ba, ang daming nagpapanggap na kapatid daw namin. Mula nun nagalit na sa akin, pinagmumura ako niyan. Ayan. Anyway, talagang ganyan. Ayan. Sige, baka balik ka sa kulungan. Di pa tapos ang kaso mo, human trafficking yan. Anyway, sa balita mula sa abroad, mga residente apektado ng pagbaha sa Indonesia umapela ng tulong. Di mo taga-Indonesia. James Galangge, please come in. James. Nanganganib ngayon ang buhay ng maraming residente sa isla ng Sumatra na nilubog ng baha bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan na naranasan sa Southeast Asia, kung saan nananawagan sila ng tulong mula sa kanilang gobyerno, gayon din sa ibang bansa, gayong hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng tubig, pagkain at maging ng kuryente. Ayon sa report, may ilan kasi na hinuhoard umano mga relief packs na naipapadala sa rehiyon kung kaya't kulang at hindi sumasapat para sa iba pang nangangailangan ng tulong. Matatandang nilubog ng baha ang isla ng Sumatra kung saan nasawi na sa migit 700 katao habang nasira rin ng mga tulay na dapat sana'y daanan ng mga relief operation. Samantala, ayon naman sa ilang environmentalist sa Indonesia, isa ang deforestation at illegal mining ang nagpalala ng sitwasyon ng pagbaha sa nasabing isla. Ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas handa nang depensahan ang dominasyon sa SEA Games. Mili Borja sa detalye. Mili? Umaas ang Alas Pilipinas women's team na matuldukan ng mahabang 2 dekadang medal drought ng Pilipinas sa paparating na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Kabilang sa inilabas na 14-person lineup ng Philippine Olympic Committee ang mga veteranong pinangungunahan ni Team Captain Gia de Guzman, liberos Don Catindig at Justin Hazareno, at blockers na sina Del Palomata at Maggie Madayag. Pasok din sa listahan ng mga batang spiker na sina Bella Bilen, Shaina Naitura, Angel Canino, Japan-based Alaysa Solomon, Alea Malaluan at Amy Provido ng Lady Spikers. Magdadagdag lakas naman sa opensiba si Navani Gandler, free agent Ea Laure at Akari setter Mars Alba. Muli silang pangungunahan ni Coach Jorge De Brito na nagkatid sa Alas Women ng breakthrough finish sa ABC Nations Cup ngayong taon at iba pang podium finishes. Samantala, target naman ng Alas Pilipinas men's team na makasungkit muli ng medalya sa biennial meet matapos ang silver medal finish noong 2019. Tututok din sila sa pagpapakita ng kanilang progress matapos ang malaking panalo kontra Egypt sa FIVB World Men's Championship. Pangungunahan ng koponan ni team captain Brian Bagunas, kasama sina Mark Espejo, Kim Malabunga, Lloyd Josephat, Vince Lorenzo, Owar Tamar, Eco Adahar, Leo Ordiales, Buds Budin, Peng Tagibolos, Josh Ibanez, Albocari Sali, Louie Ramirez at Jade Desquitado. Balitang SEA Games pa rin, handang depensahan ng Gilas Pilipinas ang kanilang dominasyon sa 2025 SEA Games. Pangungunahan ng team ni Coach Norman Black na dating naghatid ng ginto sa Pilipinas noong 2011.
Binubuo ang lineup ng mga profesional at collegiate players na 4 na beses nang inaayos dahil sa eligibility requirements. Narito ang opisyal na lineup ng Gilas Pilipinas. Gaganapin ang 2025 SEA Games sa Thailand mula December 9 hanggang 20. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang showbiz, Miss Wina, ha? Abay, Sex Bomb Girls, nagpasiklab sa kanilang reunion concert sa The Big Dome. Angelica Cosme sa detalye. Angelica. Panibagong pagkilala na naman ang naasungkit ni Dennis Trillo para sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang Green Bones. Ang kapuso star hinanghal na Best Actor in a Leading Role sa katatapos lang na Asian Academy Creative Awards na ginanap sa Singapore. Nangihinayang naman ang aktor at hindi nakadalo para personal na tanggapin ang naturang parangal. Kabilang sa mga tinalo ni Dennis sa titulo bilang pinakamahusay na aktor ay ang Australian star na si Jacob Elordi, Park Bo-gum na bida ng hit K-drama When Life Gives You Tangerines at Taiwanese actor na si Vic Cho. Samantala, kagabi muling pinatunayan ng Sex Bomb Girls na sila ang mga reyna ng dance floor. Sa kanilang Get Out reunion concert sa The Big Dome, hiyawan at nakiindak ang mga batang 90s na ika nga nila ay pinalaki ng Sex Bomb Girls sa mga kantang di ko na mapipigilan, Sumayaw Sumunod at syempre, di mawala ang The Spaghetti Song. Kabilang nga sa kanilang mga special guest ay si Ding Dong Dantes at Arthur Solinap na mister ni Rochelle Pangilinan. At muli namang nagsama-sama bilang sex balls ang bubblegum stars na sina Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania. Matapos sa Araneta, may round 2 ang Get Out a Sex Bomb concert sa December 9 na gaganapin naman sa MOA Arena. Mabati po kami, maligaw. Maraming salamat, Angelica Cosme. Teka, may nagtatanong, holiday ba sa Lunes? Ayan, ba't check nga sa akin, din na tinatanong kay Miss Light kanina, ha? Ay, oo, Lakay. Sa Lunes ay holiday. Bakit? Immaculate Conception. Tama ba ako, Lakay? Conception anong pangalan? Immaculate Conception Academy. Ay, di ba? Immaculate Conception tama, Lakay. Day. Feast of Immaculate Conception. Ayan. So, holiday sa Lunes. Yes, Lakay. Special non-working holiday sa Lunes. Ganun ba? So, holiday pala sa Lunes. Aba, hooray! Happy weekend, Attorney Biong Garing, Noble Sir, Romel Cabanela, at sabi ni Ninong Michael is my guy, nagsara ang palitan ng dolyar sa trading, 58 pesos and 93 centavos. So, dami-dami report. Ayun, overtime na pala tayo. Ayan, overtime na tayo ng 1 minute. Ano? 1 minute, Lakay. At ayan ang kaban natin pala tuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman po si Vina Pearl Hasoro. Oras, eksakto, alas 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.